With the rising popularity of electric vehicles in the Philippine market, naglalabasan na rin po ang iba't ibang car brands that offer an environmental friendly option. Kaya sa mga naghahanap po ng all-electric vehicle under 3 million pesos, there's a new car brand in town, joining the known brands that produce their own 100% electric vehicles. Weltmeister releases a fully electric W5 model with comfort and style in mind under a 3 million peso price tag. Pero ano-ano nga ba ang mai-o-offer nito sa mga prospective electric vehicle enthusiasts? Buckle up and get ready to experience an electrifying journey on the road dito sa Manibela. The use of electric vehicles is gaining popularity worldwide. With this, more Filipino car buyers are finding the motivation to transition to these type of vehicles. This growing interest within the local market was prompted by the enactment of the Republic Act 11697 o mas kilala bilang EVIDA. Aiming for much greener traffic, more car companies are slowly incorporating EV models on their lineups. And in the world of electric vehicles, one name has emerged as another game changer. Ang Weltmeister, that loosely translates to the German words world and champion. This Chinese brand has a vision and compelling journey that started with its innovator, ang engineer na si Freeman Shen. After creating his own electric car brand back in 2015, the Weltmeister released its first production car, the EX5, launched in May 2018 Beijing Auto Show. This venture later on led to the innovation and manufacturing of other WM models such as the EX5, EX6, E5, M7, W6 models. And our featured vehicle for today, ang Weltmeister W5. What we have here beside me is a fully electric 5-seater SUV, ang Weltmeister W5 in Dawn Red. Although its name originates from German, combining Welt for world and Meister for master. This brand is actually 100% Chinese. Let's know more about this electrifying vehicle. Makakasama po natin si Mr. Anjo Austria Madrid, ang sales representative from WM Philippines. Magandang umaga, sir. Hi, sir. Kumusta po? Fully China to, no? Yes, manufactured in China siya talaga. So, dumadating to dito buo na. Yes, po. Ano ang maipagmamalaki natin dito sa electric vehicle na to? Marami siyang mga unique features like parking assist and then yung mga blind spot assist, lane departure, yan. Nasa kanya po lahat yun. And then the 360 camera, meron din po siya with different angles. I see. So, ito ba ay madaling i-charge? Yes, sir. Plug and play lang po siya. Gaano katagal po siya i-charge? Pagka halimbawa sa bahay mo lang? Using the wall charger po, from 0 to 100 is 8 hours po siya. 8 hours Yes, from sir. empty yun. Talaga. Apo, from 0 to 100. Nakakabit siya mismo sa ano nyo, sa socket nyo, and then meron siyang sariling adapter. May adapter Apo. siya. So, kailangan pa ba itong i-install sa bahay or basta meron kang outlet,
sasaksak mo, may adapter ng kasama. Ganun ba yan? Kailangan po siyang i-install. I-install. So, pag bumili ako halimbawa nito, kailangan i-install. Sino mag-install? Kami na rin po. Kayo na. Kasama na po yun sa kotse. Alright. So, kasama sa babayaran ko na yun. Yes, sir. Only additional ng 30,000 lang po yun. Pero meron yung coaching kasamang travel charger, which is from 0 to 100, ang charge niya is 16 hours. 16 hours. So, saan naman ako pwede mag-charge nung na yon, yung charger na kasama? Yes, yung Kasi yung portable. pa lang sa bahay ko, additional 30,000 ang babayaran ko. Sa destination nyo, kung may bahay kayo doon, doon nyo siya pwedeng i-plug. Sa normal socket lang po siya. Normal socket lang din. So, pwede ko din yun gamitin sa bahay ko. Yes po. Kaya lang, matagal ang Medyo charging matagal niya. po siya. Opo. Ang charging niya, 16 16 hours from 0. hours. Okay. Meron ba dito sa mga, like halimbawa, gasoline stations na pwedeng ma-charge ito ng mas maiksing oras? Meron po kaming charger sa Eco Oil EDSA and then southbound Eco Oil din. Meron din sa Power Plant Mall sa Makati po, sa Rockwell. Okay. Yun po is DC charging siya or the fast charging. From 0 to 80%, magti-take lang siya ng 30 minutes. To 80% Yes, lang. apo. Pero kung halimbawa, mag 100%. Babalik na po siya sa normal kilowatts niya, which is 7 kilowatts na lang uli siya. Bali yung mag-disable na yung fast charging niya pag na-reach niya yung 80%. I see. Okay. So, basta at least 80%, malayo-layo na mababiyahe nun, ano? Yes, 20%. around 350 kilometers na po yun. Yung 80%. Yes. So, ang fully charged niya, ilang kilometers siya? 404 po. 404. Yes. Yung charge niya kanina nung galing ako sa head office namin is 405 po. 405 Apo, 405 kilometers yung itatakbo niya. ang itatakbo niya. Your head office is from From Bikutan. Bikutan. So, Bikutan, papunta dito sa Bataan, ilang percent ang nagamit mo? Ang nagamit ko po eksakto is 31%. 31%. So, babalik pa siya ng Bikutan ulit, no? Kaya pa po. Nang walang i-charge. Kasi kung 31 lang, fully charged ka, 62 lang bale lalabas yung makukonsume mo. May Yes, sir. extra ka pa kung depende kung ano yung klase ng road na dadaanan mo. So habang mas pataas, mas malakas kumonsumo. Yes, apo. I see. Okay, maganda na rin. Ano? Pero konti pa lang yung mga charging stations ninyo dito sa Pilipinas Mostly Ayala Malls and SM Malls, meron po silang mga charger. na magpi-fit naman dito. Actually, hindi po siya talagang fit sa Weltmeister namin. Kailangan lang po ng adapter para ma-access po yung mga charger. So yung adapter na yun, where do I get that? Meron po kaming adapter. So you're selling that extra adapter na pwede kong gamitin na dun sa mga available na mga charging stations dito sa Pilipinas. Yes, sir. I see. So magkano naman yung addition na yun? Well, nag-range lang po siya ng 4,000 hanggang 6,000 yung adapter na yun. Hindi naman pala. Mabibili rin po natin siya sa mga online shop like Lazada. Okay. So magkano naman presyo nito? Ito ba top of the line nyo? Well, actually, isang ano lang po siya. Isa lang yung variant. Ang colors meron. Available siya in 5 colors. 5 colors. Which is red and silver, black, white, and then the blue. Magkano ang ganito? Yung price po niya is 2,248,000. Pero yung consumption naman sa electricity, magkano naman yung magagamit ko dito kung sakali as compared kung gasolina ang gagamitin ko? To convert into peso, ang from 0 to 100% niya sa charge is nasa 520 pesos. Depende yun kung magkano ang rate ng Meralco per kilowatt. Sabihin mo na 800 pesos na. No? Yes. Peg mo na, mataas na yun sa isang charge. 800 pesos mo will run 400 kilometers. Yes, 403, 404 kilometers. Yun ang comparison. 400 kilometers per 800 pesos, sabihin mo na. But that would be lower than that. Ano? Yes. Aside from the fact na environment friendly kasi walang usok na dala-dala. Despite being a new contender among the electric vehicle market, this W5 offers quite a lot under a much lower price. Pero will this uphold its name? Ibig sabihin, pagka po dinala na natin sa kalsada,
Pero ikaw, so far, yung experience mo while driving this one, honestly, how do you feel yung comparison mo between a non-electric vehicle and this one? Sanay po talaga ako sa mga gas na kotse. Pero nung nakagamit ako ng EV, especially ito, talagang nagustuhan ko siya. Yung comfort niya in driving, nakuha niya yung yung taste ko sa kotse. Gusto ko kasi yung coaching walang delay. Nasa kanya rin po yun. Okay, Apo. so pag tapak nyo in-accelerate po, mo. talagang agad siya takbo na. Unlike sa mga de gasolina, pag tapak mo, susunugin muna niya yung gasolina eh. Nagkakaroon ng delay. Ito, wala siya. Yung reaction niya, no? Apo. Oo. Tsaka tahimik. Apo, yun, isa pa Oo, yun. walang katunog-tunog halos. At yung riding comfort is okay naman. Yes, yes sir. Tingnan po natin. Let's find out. At tayo po ay mag-test drive naman. Maraming salamat, Anjo. sir. Thank you so Thank you, much sir. for joining us. Let's check it out. May naman tayo ng all-electric. Electric naman ngayon na uuso na ngayon sa atin. Eventually, dadami na din yung mga charging stations ng mga electric vehicles. Pero kung within the city, nasa 400 kilometers, sabihin mo na even less than that, kung city ka lang, like gagamitin mo sa Manila, pagpasok mo sa opisina, hindi mo mauubos yun. Kasi maiksi lang naman ang biyahe mo doon. Hindi ka naman naabutin ng mga 200 to 300 kilometers. So yung isang charge mo, talagang pasok ka na sa maghapon mong gamit. Kung pang opisina, electric, even more than that pa, no? Kaya lang, syempre, hindi pa rin ganun karami talaga yung mga charging stations. Pero pwede naman sa bahay, yung kasama na wall charger, mas mahaba nga lang na charging time. Merong 8 hours. Let's go. Let's try. Parang tunog ng motor. Electric motor. Mga ganun siya. Malakas. Oo. Responsive naman siya eh. Bakit? Wala ka namang kibutin. Saan ka? Naka-seatbelt ka ba? Oo. Ganda naman yung ano niya. Maneuverability. Maganda ang preno niya. Responsive. O, talagang pag diniin mo, maarangkada. Ganda, preno. Okay naman yung handling niya. So may mga lane assist din siya. Yun, nagwa-warning. Lane departure warning. So far, mga ano naman yung comfort niya, no? Hindi ganun katigasan, pero hindi naman din kalambutan yung ano niya, yung kaniyang suspension. Ordinary lang, no? I mean, typical. Maganda naman yung handling niya rin. Din sa cornering. Gagamitin mo sa city, syempre, hindi ka naman magpapatulin. Kasi para din naman to gas consumption, depende rin kung ano yung apak mo sa accelerator, depende rin kung ano yung klase ng road na dinadaanan mo.
marami bang paakyat. Siyempre, nakakadagdag din yun sa consumption ng baterya mo. Pero pwede nyo pong itry ito, no? Pwedeng maging option at the price ng 2.2. Siyempre, i-compare nyo din po doon sa doon sa ganong price range. At lagi naman po nating sinasabi din nga na i-identify nyo kasi kung saan nyo talaga gagamitin, ano yung purpose nung pag-acquire nyo nung sasakyan, at kung pang-araw-araw ba nagamit siya o occasional lang siya, saan bang gagamitin, mga long trips ba palagi or within the city. Pero wala ka naman ditong siguro masyadong magiging problema pagka pinag-usapan yung kung ano ba yung comfort at okay naman siya. Kaya lang, syempre, titignan pa rin. Lagi dito tinatanong yung durability ng sasakyan, matibay ba yan, or mayroon ba talagang maganda ba ang services, yung mga parts, etc. Hindi natin po kaya basta sabihin yon sa isang beses ng pagre-review mo lang. Dahil, syempre, unless na nagamit mo po siya talaga ng pangmatagalan, that's the time na malalaman ninyo kung ano yung mga lilitaw na mga problema later on. And also, when it comes to services, so lagi po nating i-research din yung mga point na yun sa pagbili natin ng sasakyan. At maitatanong din natin lahat ng gusto pa nating malaman doon po sa mga sales representatives nila and doon sa mga dealers nila para ma-scrutinize ninyo po mabuti kung magiging okay ba sa inyo yung bibilhin po ninyo na sasakyan or papasok ba doon sa mga hinahanap po ninyo ng mga serbisyo sa inyo, not only yung sasakyan kundi yung after sales na nito, no? So yun yung isa sa mga points to consider. Hindi siya ganong kalambutan pero okay naman siya, parang standard lang, hindi naman ganon din, hindi siya matigas naman. Maneuverability, okay naman, nimble naman siya, and crossover naman, hindi naman, okay naman yung legroom. Yung ba sa likod, okay ba yung legroom niya dyan? Hindi naman siya masikip na masikip, no? And check nyo lang din yung ibang mga features niya kasi may mga features na kailangan daw ipa-activate pa, no? So this is a 2022 model, pero meron na silang latest na model nasa 2023 na, which is more updated na, pati yung mga applications. Pagdating naman sa mga disabled functions nito, we were told that the disabled functionality and hardware, kagaya na lamang ng steering column mounted camera, will become available as an upgrade through servicing in the future. Those are something that we can look forward to, mga kamanibela. Basic lang naman din yung nandito mga controls niya, So merong cruise control dito. Nandito lahat yung mga connectivity niya. Ganun lang naman. Tapos yung pinaka-instrument panel naman, just enough. Alang, siyempre pagka matatandang kagaya ko, talagang minsan naghahanap ng malalaking mga displays, but okay naman, readable naman. Makikita mo yung display naman niya dito. Digital naman. Merong mga nakalagay na sa stereo and all, no? Yung basic, andyan naman yung kailangan mo. Kita mo naman, hindi naman masyadong panoorin mo. Matagal yan eh. Kailangan mo lang makita mo yung mga notifications na dapat alam mo pag nagda-drive ka. So far, ito, walang iOS CarPlay, walang Android, wala pa siyang gano'n. Pero may Bluetooth naman. Meron ka pa rin yung mga masyadong maraming mga features na hinahanap. I-check nyo po kung pasok ba yung mga features para sa inyo, kung ano yung nandito ngayon. Driving mode, sport, yun. Eco, sport tayo.
Kanina, naka-eco mode tayo. Ngayon ay nag-sport mode tayo. Mas responsive yung sport mode. And of course, mas malakas din kumain yun ng baterya. Pero mas malakas yung response niya. Ito, kita mo. Kumakamot pa. Malakas yun. Pag naka-sport mode siya. Okay, tapos na tayo sa ating test drive at ayos naman, ano? But choosing an electric vehicle offers several benefits. Kasama na nga po dyan yung pagiging environmentally friendly nito. Nakita nyo nakalagay yun, zero emission, full electric. It will also encourage you to plan your trips to make the most of your electric vehicle's range and power. Sa mga feature na nakita po natin kanina during our test drive, kayo na po yung magde-decide dyan or at least magamit lang yung reference. But of course, mas maganda, kayo po mismo yung magte-test drive if this car is for you. At sana po ay kahit paano ay nakatulong kami sa inyo sa pagre-review nito if you're planning to look into this one as your next car option. Ano? And once again, this is the Weltmeister W5 model, a fully electric 5-seater SUV. What do you think, mga kamanibela? Would you consider this as your next electric vehicle companion? Comment down your thoughts in our comment section below. Also, don't forget po, paki-subscribe and like our official social media pages para lagi kayong updated on our test drives. At gaya ng lagi nating binagbibilin sa inyo, huwag po nating kalilimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.